yung asawa ko po, matagal na po siyang gustong kumuha ng bahay po na housing loan. Ngayon po, pinipilit niya ako na maghanap ako ng mga housing loan. Ngayon, nung una, parang ayaw ko pa po. Kasi feeling ko ang lalayo nga po ng mga bahay nga po. Kapos kami nasa syudad or city, sa Taguig po. Palagi niya po ini-explain na hindi naman for life na mangungupahan, hindi pwedeng ganon. Sabi niya, mas maganda yung may sarili tayong bahay. Sabi niya ganon. Tapos sabi ko po, sige magtatanong ako sa kumari nga po namin na agent. Ngayon po, nagtanong nga po ako sa kumari ko po, tapos pinakita yung picture. Nakita naman po namin na up and down na po siya kasi kapos mura po yung bahay. Sabi ko, sige dyan na lang tayo. Sabi ko kasi okay na yan, up and down. Kasya na sa atin yan. Tapos po, yun nga po, agad-agad, nagpunta po siya dito, nag-view siya. Nagustuhan niya naman po itong mga bahay po dito sa Pasinaya West. Yun po, naano niya po agad-agad na, sige, yan na yung kunin natin na bahay. Tapos tinignan po namin. Sobrang po namin saya kasi sabi ng asawa ko, ayan, meron na ako ipapamana sa inyo na bahay. Sabi niya, sobrang po talaga, masaya at saka excited po. Nung nagkaroon na po kami ng anak, yun po, sobrang saya kasi matagal po namin yun na inantay na magkaroon po kami ng anak Kasi iba po yung feeling kapag may sariling pamilya na po. Siyempre po, nung una, medyo hirap po talaga kasi siyempre po, bago pa lang sa amin yung mga ganong feeling. Pero naagamay naman po namin sa tulong ng pamilya po. Sobrang saya lang po. Talagang palagi niya pong inaalaga yung namin si Princess na baby, bunso-bunso ang tawag niya dyan bunso, kiss kay Papa, mga ganun po. Tapos nung nasa Taguig pa po kami nun, hinahatid niya po palagi si Princess araw-araw po sa school bago po siya papasok sa trabaho po. Yung pagtrato po ng asawa ko sa amin, nagpapasalamat po ako na palagi niya po inuuna yung pamilya po. Yun lang po yung lagi ko pinapasalamat po na hindi niya po kami minamaltrato. Sweet, hanggang ngayon po, sweet pa rin po siya sa pamilya at responsable pa rin po. Pag uwi niya po dito, palagi may dala na po siyang ulam, namamalengke na po siya. At least po, malaking tulong na po yun sa akin kasi hindi na po ako mag-iisip minsan kung ano yung hapunan namin kasi may dala na po siya. Ngayon po na nandito na po kami sa Pasinaya. Nung una, excited kami kapag may mga bagong lipat po kasi may na kami, sabi namin, nadagdagan na tayo dito sa street natin. Kasi nung una, 2 lang po kami, 3, ganyan. Kasi na-turnover po tong bahay 2021. Noong 2023, yun nga po, may nag-invite sa amin dito na, may program ang GNF. Yun nga po, Basic Family Formation. Attend kayo, sabing ganun. Ngayon po, sabi ko, sige, nagyaya pa nga po ako ng kapitbahay. Sabi ko, sige, attend po kami dyan. Kasi iniisip ko, palagi na lang dito sa loob ng bahay. Sabi ko, para maiba-iba naman. Yun nga, doon na po nag-umpisa na naka-attend po ako ng Basic Family Formation. Sunod-sunod na po yung pagka-busy namin sa mga programa po ng GNF. At kapag may patawag po, sabi ko, tara, punta tayo doon. Palagi po ako na punta tayo doon. Kasi yun nga po, parang hindi maboring. Kahit pa paano nakakalabas-labas ng bahay po. Para sa akin po, yung Basic Family Formation po, malaking tulong po siya sa pamilya Kasi lalo na po sa mga bumubuo pa lang ng pamilya, at saka yung sa mga may pamilya na rin po, malaking tulong po yung mga module Kasi doon po tinatakel kung bilang magulang, kung ano ba yung role mo sa loob ng bahay po. Tapos kung ano yung mga challenging ba na mas dumarating pa sa buhay may asawa at may anak. Tapos, meron din po yung communication kung paano natin iaano yung mga anak natin, i-guide, kung ano ba yung parenting style.
malaking tulong po siya para sa aming mga may pamilya na po kasi mas madami pa po kaming natututunan at saka nakakarinig din po kami ng mga experience po ng ibang pamilya po na pwede namin makuhanan ng ibang idea din po na pwede namin i-apply sa loob po naming tahanan. So yung Basic Family Formation or BFF, isa siyang foundation or sa mismong word na Basic Family Formation is mga basic in parenting skills. So paano sila magkakaroon ng kaalaman, paano pa mas maging epektibong magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Yung program po ng Basic Family Formation po, nag-facilitator po kami sa Pasinaraw po. Doon po yung batch 1 po namin, po kami, 3 Sunday po kami doon. Tapos next po na programa naman po ng GNF, yung co-op naman po. Kaya ko po nakilala yung co-op kasi yun nga po may GC po kami ng mga PASI. Yung kasamahan ko po si Ate She, sabi niya, may pa-training sa multi-purpose hall sa barangay. Sabi niya, attend tayo. About nga po daw sa co-op. Ngayon nga po, nagpa-training po, nagustuhan ko naman po siya yung co-op kasi kooperatiba po siya. Ibig sabihin po, hindi lang basta ako yung may-ari ng business. Madami po kami, tulungan po siya. Ngayon po, yun nga po, sumali po ako doon. Ngayon po, paunti-unti pa lang po yung binebenta po namin doon sa co-op po. Ang binebenta po namin, kunyari, yung mga agriculture na product po, katulad ng meat, egg, mga ganun po yung mga gulay po. So sa cooperative formations, basically ang target talaga natin na cooperators are the people in the community. So ang target natin are the HOA, the enterprise owners, and the general community residents who might be interested in joining the cooperative. So syempre when we say naman cooperative, it's really more of a business venture, no? So, yun yung sana yung gusto natin na ma-embrace ng community. So, all the communities, we coordinate with them and then we orient them, we explain to them the importance of having a local cooperative in the community. And of course, we encourage them na sumali dun sa ating kooperatiba. Malaking tulong po talaga yung foundation po, yung GNF. Kasi yun nga po, nung dati, taong bahay lang po palagi nasa loob ng bahay. Nung nagkaroon na po ng BFR, nakasali po ako, malaking tulong po kasi may pa-training po kasi kahit papano po yung pagiging mahihain ko, ngayon po, nagiging madaldal na po, kapag nagkakaroon na po ng mga kaibigan po. Ngayon, yung topic, saan tayo next na na pa-training ng GNF? Kahit po paano, nagiging busy-busyhan na rin po. About naman po sa environment, siyempre sa city, polluted na po kapag madaming nakatira. Dito po kasi sa Naik, kapag lumabas ka po kasi may yung provincial na mahangin, presko pa po, hindi pa po siya polluted. At saka, hindi pa po ganun ka-traffic din hindi katulad sa city na sobrang traffic po. Sa city, madaming tambay, makikita mo madaming nagiinuman, minsan po makikita mo may mga nag-aaway, nagsusuntukan na po. Dito po sa Pasinaya, pag alas 6 pa lang po, tahimik na dito makikita mo yung mga bahay, nakasarado na po sila, nasa loob ng mga tao. Tahimik po, may peace of mind ka po na hindi ka baka mapabayaan mo yung anak mo nasa labas, mamaya baka anong mangyari po. Yung feeling po na safe po kami dito kasi dati po nung nakalipat na po kami dito, siya po kasi nasa nasa Makati, lingguhan po siya bago makauwi kami lang po dalawa dito ni Princess na iiwan po araw-araw. Naman po siya, parang po yung niya na safe lang kami dito kasi hindi nga po magulo pa. Tahimik po dito at saka tiwala siya na walang mag-aakit bahay po.
yung pag-aasikaso ko po sa kanila palagi araw-araw po. Bago po sila pumasok, may mga baon na po sila, nakapagluto na po ako ng mga baon po nila. Na alam ko po na hindi na po sila mag-iisip kung ano pa yung tanghalian po nila lagi. Kasi may baon po yan si Princess at yung asawa ko po. Palagi ko po sila tinatanong kung kamusta po sila sa pang-araw-araw po nila. Kasi yun nga po, palagi sila nasa school at saka nasa trabaho yung asawa ko po. Madaling araw pa lang po gising na po ako kasi pang umaga po si Princess. Ngayon, maaga po ako nagluluto. Kasi alas 5 po, kailangan naka-ready na po siya. Kaya 3:30, nagluluto na po ako ng agahan. Tapos po nun next, yun nga po, linis-linis ng bahay. Kung hugasin po, tapos kung matambak na yung labahan, maglalaba. Tapos kung may patawag po sa chapel or nobena, aattend po ako. Tapos pag hapon naman po, magluluto ng ulam. Kapag ano naman po, weekend, by group po kami sa paglilinis ng chapel. Naglilinis po kami pagkatapos namin mag-BEC. Yung BEC or Black Rosary, every Saturday din po yun. Nag-aakit po kami ng mga Mary sa mga bahay po. Ngayon po, after ng 1 week, binababa po namin yung mga Mary pagkatapos namin dasalan po yun. Tapos ililipat po namin ng ibang bahay. Pag Sunday naman po, yun, magsisimba naman po kami. Yung asawa ko po kasi mahilig po mag-video call. Kaya kahit po nasa malayo po yun, palagi po yung naka-video call na palagi po kami kinakamusta, kung anong ginagawa namin, kung may lakad ba, kung saan kami pupunta, kung nakauwi na po. Palagi po siya updated po sa video call na kinakamusta po kami. Si Princess po, kami, super close. Yun nga po, banding namin mag-usap po, palagi ko siyang, unang-una po talaga yan, lagi ko siyang kinakamusta na ba yung araw niya po, ano ba ginawa nila sa school, palagi ko siya, kung magkukwento siya kung ano yung nangyari. Minsan po, yung banding din po namin mamasyal po kapag pag may budget po kami, gagala po kami magnanay, kakain sa labas. Kapag may honors po siya, kapag may mga honors or certificate po siya, Jollibee tayo, order tayo sa fast food. Yun po, or yung banding din namin minsan, pagkain po. Ako po kasi hindi po ako lumaki sa magulang ko. Lumaki po ako sa tito ko. Ngayon po, sabi ko, kapag nagkapamilya na ako, gusto ko yung buo kami or palagi ako yung mag-aasikaso, kakamustahin ko yung anak ko, kung may patawag sa school, a-attend ako, mga ganun po. Kasi yun nga po, yung sa akin, hindi ko po yun naranasan hanggang ngayon naman po. Kasi yun nga po, nasa malayo yung magulang ko. Nasa probinsya po sila. As in, kami lang po talaga ng kuya ko yung nandito sa Bacoor po or dito sa Cavite po. Na yun nga po, ayoko maranasan ni Princess na walang nag-aasikaso, walang yung tatanungin ka, kamusta ka na ba anak, kamusta yung araw mo. Yun po yung inaano ko sa kanya, ina-apply ko na ayoko maranasan. May nasasabi po sila sa akin na yung mga pinagdadaanan po nila in the past with their parents. And I was really happy to hear na ngayon mas lighter po yung pagsuscolding nila sa akin in case na may ginawa po akong mali. And I really love to hear din na sinasabi niya po na gusto niya po din ako mas maging open sa mga things. And I will really try na mas maging open in case na may problems po ako. Example po, like I'm feeling down or nahalata niya po na sad po ako, ganun. Nakikita ko po na parang binibilhan niya po ako ng mga bagay na gusto ko or mga food po. And I really like that kasi po lagi ko po akong gusto kumain. Ngayon po, naano ko naman po na yung dream ko na yun nga po yung buo yung pamilya. Natupad po yung pangako ko sa sarili ko na nandito ako palagi para kay Princess po. Si Princess po kasi, open po talaga siya sa amin. At saka dito po sa bahay, palagi po kami nagsasabihan ng I love you po. Kahit po yung asawa ko,
palagi po siya nagsasabi ng I love you kay Princess sa akin po. Si Princess po, ano po siya hindi siya yung nagtatago sa amin. Kung ano po yung nararamdaman niya, mama, stress ako sa school, ang daming gagawin. Mama, may nakaka-crush sa akin. Nagsasabi po talaga siya, hindi po siya yung taong nahihiya or nagtatago po sa amin. Yung palagi po namin pinagdarasal, siyempre po, ano man yung mga pagsubok, lalo pang titibay yung samahan namin dito po sa loob ng pamilya po. Tiwala naman po kami sa isa't isa kasi yung tiwala namin hindi po nawawala sa bawat isa po na yung pagmamahal namin nandyan pa rin po kahit anong pa pong pagsubok yung dumating po.